O hindi ba sa aking mga vlog inaano ko nga ng tumakbo siya talaga Pati na yung mga inaapi ng gobyerno. Kasi pag ito nanalo, sampal na malaki sa gobyerno na nilapastangan ng kanilang mga karapatan. Yun ang mga pabor kay Pastor. Mga panya na kayo, mag-organize kayo ng mga grupo-grupo nyo sa inyo. Ayun na nga ho mga kababayan, tama ho ang mga sinabi na yan netong si Attorney Salvador Panelo. Kung sakaling manalo, etong si Pastor Apollo Kibuloy, napakalaking sampal sa pagmumuka nung mga politikong naghahari-harian ngayon sa ating bansa. Lalong-lalo na itong si Risa Hontiveros. Maganda-handa ka na, Madam Risa. Ha? Malapit mo nang makasama itong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senado. Dito sa video na ito mga kababayan, pag-uusapan ho natin ang naging desisyon itong si Pastor Apollo Kibuloy na tumakbo ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Para doon sa mga talyanista atin sa Imada at yung mga sausaw lamang sa politika na hindi naman nila naiintindihan kung ano nga ba ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Ito lang ang iiwan kong tanong bago ho natin na umpisaan ang ating talakayan. Ano ba ang pagkakaiba ng pagtakbo nitong si Bienvenido Abante sa pagtakbo nitong si Pastor Apollo Kibuloy? Pagka ho nanalo yang si Pastor Apollo Kibuloy, yung mga religious group, yung karapatan ng ating mga kababayan, talagang matututukan ho yan ng pansin. Kasi naranasan ho nitong si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga miyembro ang ginawa ng Estado sa kanila. Nakuha niyo ho ba yun mga kababayan? Naranasan nila, first-hand experience, yung panggigipit na ginawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kailangan ho sigurong maayos yung ating mga batas kaugnay doon sa ano na yon, doon sa bagay na yon, no. At ito pa mga kababayan, kung sakaling manalo yang si Pastor Apollo Kibuloy, nakita niyo naman ho ang ginawa niyan sa KOJC. Pagdating sa pagiging leader, maaasahan ho natin yung mama na yan. Pero pagka nanalo ho ito, itong si Benny Abante na merong jacket na nagkakahalaga ng 13,000 pesos. Jacket mo palang 13,000. Sa akin, 300. Itong damit natin, 300 lang. Tapos itong si Benny Abante, 13,700 isang damit mo. Pagka nanalo ho yung mama na yan, yung walang yung matandang walang pinagkatandaan na yan. Ipagpapatuloy lang ho niya ang kanyang pagkukups dyan sa House of Representatives. Ang kanyang pag-eepal, ang kanyang pagwawalang hiya sa mga resource person dyan sa House of Representatives. Yun lang ho ang matutuloy. Anong ipagpapatuloy mo, sir? Marami ka pang hindi nagawa. Paano? Paano ka maraming hindi magagawa? Wala kang ginagawa. Puro investigasyon pinagagawa mo. Para doon sa mga constituent nitong si Benny Abante. Kakaaga-aga naman. PH update. Pagkakas nakikita ko itong mga crocodile na to. Sa totoo lang, mga kababayan. Kumukulo ang dugo ko dito sa mga tao na to. Ayaw kita ng content, mamaya ka na lang sana eh. Pero magagawa natin. Bago natin umpisahan yan, like at subscribe lang. Naumpisahan na natin. Dito muna tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Mamaya ka na Abante. Magkakaroon tayo ng heart to heart mamaya. Relax ka lang dyan. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, like at subscribe lang kayo. Sobrang saya na ho natin dito. At sa mga gustong sumali sa ating community, para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click nyo lang ho yung join button. Maraming salamat ho sa mga sumali kahapon sa ating susunod na video. Isa-shoutout ho natin lahat ng bagong member natin. Ayaw ho kasi mag-load nung listahan. Medyo marami ho kasi yung mga sumasali ngayong mga panahon. At pagka medyo madami ho, nahihirapan hong mag-load. Di ko alam kung bakit. Mamaya ho, double check ko. I-click lang mo yung join button dyan para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, umulan ho ng napakaraming positibong komento sa social media. Yaang pagdedeklara o paghahain ng COC netong si Pastor Apollo Kibuloy para senador sa 2025 midterm election. Ang atin lang naman ho dito mga kababayan, kung paano ho natin tinanggap yung ibang mga religious leader na pagtakbo bilang party list, bilang congressman. Ano ho ba ang pagkakaiba nitong si Pastor Apollo Kibuloy? Ang kaibahan lang naman, itong si Pastor Apollo Kibuloy, hinusgahan na dyan sa mga komite sa House of Representatives at sa Senado. Kaya ganyan ang pananaw ng taong bayan dito sa mama na to. Pero ito sinasabi natin dito mga kababayan, isa ho sa mga rinirespetong individual ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mama na yan. Kaya kung kayo ho totoong taga-suporta, hindi yung mga banwagonista, hindi yung mga talyanist at ensaymadayista,
Kung totoo kayong taga-suporta ni Tatay Digong, kung naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mama na 'to, pagkatiwalaan ho natin. Kung kung meron ho siyang nagawa sa kanyang, religious group na kay OJC at nakita ho natin 'yon, nagpapatayo ho sila ng isang napakalaking stadium ngayon sa buong Pilipinas. Pinakamalaking stadium, hindi ho natin malaman kung sa buong Southeast Asia o sa buong Asia 'no. Napakalaki ho nun mga kababayan. Isang religious group na nakagawa ng ganyang accomplishment sa kanilang, kongregasyon, napakalaking ano ho, merong ibig sabihin ho yun. Kasi kagaya nitong si Benny Abante, kita niyo naman ho, ang ginagawa lang ho niyan, do'n sa kanyang kongregasyon pagka naririnig natin, manermon ng manermon. Wag ka naman ano sir, wala akong pakialam sa paniniwala niyo, pero base lang ho ito do'n sa mga naririnig natin. At saka kung umasta daw kayo para daig niyo pa daw action star, sigang-siga daw ho kayo, Kung ako lang yan, papatawag ko yan sa opisina ko. Yung tipong makaasta daw kayo sa pagiging congressman niyo, daig niyo pa Diyos, Sa totoo lang, itong mama na 'to pagka nagsasalita, ngayon, do'n sa paghahain niya ng kanyang COC, para ho siyang napakaamong tupa. Pero pagka nandun na ho siya sa mga komite diyan sa House of Representatives, naku po, ayaw na lang natin sabihin yung termino kasi marami hong sumusunod. Merong sumusunod sa inyo pero hindi gano'n karami sa tingin ko. Kasi hindi kayo kilala sa hindi tanyag ang inyong, sekta sa buong Pilipinas. Ang kilala diyan mga INC, mga JIL, o kagaya na lamang ho ito si Brother Eddie, yung Sibak Party List. Though matagal na ho yang sibak na yan, di ko alam kung ilan na nasibak niyan. Ha? Pero ang atin dito, kung tumatakbo itong mga religious group na 'to, religious leader na 'to, ng puwesto sa pamahalaan, ano ho ba ang kaibahan ng pagtakbo na 'yan ni Pastor Apollo Kibuloy? Kung paano ho natin tinanggap yung pagtakbo ng mga religious leader na 'yan, bakit hindi ho natin bigyan ng pagkakataon itong mama na 'to na kung saan lahat ng isinampang kaso, lahat ng ibinatong kaso sa kanya, puro fabricated? At ang kanyang advokasya, para sa nation building. Eto, wala akong ano dito, hindi ako nagsu-sugarcoat dito. Napapanood niyo ho yung mga programa diyan sa SMNI, nation building. Wala ho sila yung para sa kapritsyo ng isang, politiko. Dahil lamang, tinutulungan nila si Tatay Digong, naniniwala sila sa advokasya at nakikita nila ang pagmamahal ng mama para sa ating mga kababayan. Matagal pa ho natin pag-uusapan itong si Pastor Apollo Kibuloy dito sa channel na 'to 'no. Yoong, gagawin nating reaction video para sa kanya. Hindi ho tayo siguro kilala ni Pastor Kibuloy at hindi pa natin siya nakita. Sinasabi naman ho natin dito, pagka naniniwala tayo dito at pagka sinuportahan ni Tatay Digong, kahit hindi ho tayo kilala ng mga individual na yan, susuportahan ho natin sa papalapit na election. Ayun na nga, shoutout kay Pastor Kibuloy at sa buong SMNI kung sakaling merong maligaw dito sa video na to. Ayun na nga mga kababayan, punta na ho tayo dito sa ating cherry on top. Ano ba sinasabi natin? Pakinggan niyo ho muna ang ating ay naku po, unahin na muna natin 'tong si Mang Kanor. Mang Kanor, tirador. Tirador ng kanin lamig. Hindi na resource person na kanin lamig. Kayo naman. Wag kayo diyan, baka ako yariin yung mama na yan. Tirador ng kanin lamig yang si Dan Fernandez. 4 ang makakalaban nitong tatlong makakalaban, sorry. Nitong si Dan Fernandez para diyan sa pagiging gobernador diyan sa Laguna. Kung sino man ang makalaban nito Santa Rosa, Laguna, kung sino man ang makalaban nito, talunin niyo ho siya. Perwisyo ho yan sa sambayan ng Pilipino. At para sa mga taga Laguna, wala ko kayong mapapala dyan sa mama na yan. Imbis na atupagin ho niyan yung inyong mga well-being, inaatupag ho niyan si Cassandra Ong. Yung hearing kay Cassandra. Kayo naman, huwag nyo mga berdi utak nyo, yun yung sal sa inyo. Si PH Update, lang dito, kulang ako dito. Inaatupag niya yung paglalatag ng mga tanong para kay Cassandra Leong at para kay Alice Go. Kayo talaga. Wag yung ganyan. Hindi si Cassandra ang inaatupag. Inaatupag niya paano matanong ng mga malulupit na tanong yang si Cassandra Leong at magpakilig dyan sa House of Representatives. Palakpakan natin sa mga kayo. Wag ganon, PH, wag ganon. Eto na.
Eto na nga ba yun, eto na yun. Etong si Bienvenido Abante, ito talagang si Lolo Biens. Sa next video na lang 'to? Next video na lang ho ba 'to? Sige next video na lang 'tong si Biens. Pag-usapan na lang ho natin itong mga nagpasiklab, dito sa pagpa-file ng, COC na 'to. Yoong mga akala ko magpapaawat na sila, kasi yung iba plastic na lang yung relo, naka-G-Shock na lang yung iba. Pero G-Shock mahal pa rin ho yan, mahal pa rin ho yan. Yung sa atin, yung tag 500, okey na sa atin yun. Yung Casio na 500, yung digital, yun favorite natin, Pagka papakita ko yung, favorite kong relo, yun talaga ho favorite kong relo yun. Ano pa lang ako, estudyante pa lang ako, yun na talaga yung gusto kong relo, yung Casio na digital na maliit na gano'n. Ayun, paborito ho natin yun. Ayun na nga mga kababayan, ano yung Fendi na 'to? Fendi, ano ba yung Fendi na yan? Fendi matte sneakers, nagkakahalaga ho ng ₱63,764.67. $1,050 yung Fendi na yan. Ano ba yung Fendi? Ba't ang mahal? Sino ba si Fendi? Ako nalilito na ako. Sino si Fendi? Merong Hermes. Sino si Hermes? Ang daming kung ano-anong mga brand ng mga koloretes, mga bagsak pa. Anak ng toka. Gawa kaya tayo PH. Gawa tayo ng sapatos PH. Benta natin ng ganyang kamahal. Sino ho ba si Fendi? Pakikilala naman ako kay Fendi. Parang ang yaman nitong Fendi na to. Si Kimbo, mag-aain lang ng COC asawa niya, meron pa siyang nalalamang pakandong-kandong. Iuwi nyo sa bahay yung kahaliparutan nyo. Iuwi nyo sa bahay yung kaharutan nyo. Huwag nyo nang, hindi kayo mga teenager, hindi kayo mga artista para magpa-cute sa pagpapal na COC lang. Nung isang araw pa ho to, sa totoo lang. Ayaw ko nang patulan, kaso biglang linabas tong Fendi na sapatos na to, nagkakalaga ng 63 million. Kung kayo ay maghaharutan at maglalampungan, wag sa harap ng mga Comelec o mga batang nakakakita sa inyo. Tingnan nyo naman mga kandong-kandong. Ano kayo mga teenager? Sa bagay. Sa dami ng pera at yaman nyo, kahit saan kayo maglampungan, pwedeng-pwede yan. Ito namang si Kimbo, kinilig eh. Kinilig si Kimbo. Alam niyo mga kababayan, yung mga ganyang show sa publiko. Ito ano lang 'to base ito sa pag-aaral na nakita natin. Documentary. Yun daw mga showy sa publiko na couple na kung saan nagtutukaan, nagbibikisan, kula-kulapot sa katawan para mga ahas. Sila daw pag-uwi sa bahay ang hindi nagpapansinan. Sila daw yan. Yung mga pinapakita sa social media, may nagtutukaan. Pag-uwi daw sa bahay, sila nagbabangayan, sila nagre-wrestling, ika nga. Pero yung hindi mga showy, yan ang mga sweet, yan ang mga lover boy. Yan talaga yung mga talagang nagmamahal, ika nga. Yung pagka-kiss-kiss yung sa publiko, yung tipong magtutukaan na gano'n. Pag-uwi daw sa bahay, hindi daw nagpapansinan yung mga yan. Kaya yung mga pa-sweet-sweet nyo na yan, ewan ko na lang baka itong asawa ni Kimbo mukha pa naman, medyo hawig-hawig pa naman kay PH. Pagka hawig-hawig na ganyan kay PH, medyo yan diba? Medyo, naku po, si PH lang ang meron ganitong pagmumukha na faithful. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to. Pag-usapan natin at pakinggan natin ang mga punto de vista nitong si Atty. Salvador Panelo kaugnay dyan sa paghahain ng COC na yan, nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Again, tayo dito sa PH Update, alam ko susuportahan yan ni Tatay Digong. Susuportahan natin yan. At kagaya ng ilinatag ko sa inyo doon sa pang-opening salvo natin kanina, ano ba ang kaibahan? Ito, maliban dito sa inakusahan ng kung ano-ano itong si Pastor Apollo Kibuloy. Itong si Bienvenido Abante at yung ibang mga religious group na pumapasok sa politika dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung binigyan nyo ng pagkakataon at hindi nyo binanatan ng kung ano-ano yung mga politiko na si Bienvenido Abante, wala talaga yung mapapala dyan. Kay Pastor Apollo Kibuloy, may napatunayan at pagdating dun sa kanyang leadership skill, bilib tayo dyan. Ito mga kababayan, pakinggan natin to. Tatakbo po sa pagkasenador, Attorney Sal, si Pastor. What can you say about that po? Hindi ba? Sa aking mga vlog, inaano ko nga ng tumakbo talaga Pati na yung mga inaapi ng gobyerno. Kasi pag ito nanalo, sampal na malaki sa
gobyerno na nilapastangan ang kanilang mga karapatan. Saka itong si Pastor, ang record niya speaks for itself. Ang kanyang ginawa sa kanyang sinasakupan ay nagpapakita ng isang malinis, Correct. matapat, matalino, at makadiyos na serbisyo. Alam nyo, naniniwala ho tayo doon na kung sakaling kurakot, etong si Pastor Apollo Kibuloy, pera lang talaga habol ng mama na yan. Hindi niya mapapalaki, hindi magiging international yung KOJC na yan. Sa lugar niya at gusto niyang i-expand ito sa pangkalawakan at sa buong kapuluan. But for the record po, Attorney Sal, the decision of Pastor to file the COC, to be a candidate as senator or the upcoming elections, hindi dahil gusto niya balikan ng gobyerno or being vengeful, Hindi yan sa character ni Pastor. Number one, yung sinabi nga ni Attorney Mark dun sa kanyang opening statement, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kung kami sa KOJC, nakita namin at very impressive talaga po ang ginawa ni Pastor, his leadership doon sa KOJC. Kung ano yung nakikita ninyo, superficial lang yan sa nakikita at nararamdaman namin, kami na nasa loob. Kung ano yung nakita namin success sa leadership ni Pastor sa loob ng KOJC, nais namin i-share ito sa buong Pilipinas, Attorney Sal. And let Pastor lead the country as a senator para makita ninyo kung ano ang dapat gawin ng isang leader na walang corruption, Attorney Sal. Doon sa binanggit mo, kaya sa tumatakbo dahil hindi siya naghihiganti. Bago ako pumunta rito, ako'y tinawagan ng isang istasyon ng radyo. Yan ang tinanong sa akin. Sabi niya, hindi mo ba kaya sa tumatakbo, you will exact revenge. Yan ang nga ba sinasabi natin eh. Yung iba ho kasi kinakabahan na. Kasi alam mo nila itong si Pastor Apollo Kibuloy, merong prinsipyo at paninindigan at higit sa lahat, merong karisma. Oh. Sino ba yung mga kandidato ngayon na merong karisma? Pagka sinabi kasing karisma, makita lang yan ng taong bayan kaagad. Very iconic. Yan si Pastor Apollo Kibuloy, household name ho yan. Ang gagawin na lang, i-convert na lang yung mga nakakakilala sa kanya. Yung ano kasing pagpapakilala, ibang usapan yon sa pagko-convert. Meron maraming nakakakilala sa iyo kasi hindi kayo boboto. Ngayon, andito kay Pastor Apollo Kibuloy, marami hong nakakakilala sa kanya, household name, para hong TVJ yan, para hong ano yan, parang sikat na politiko yan, parang Tatay Digong yan, ika nga. Ngayon, yung conversion na lang. Yun na lang ang problema dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung mga ibang politiko, yung awareness pa rin ang dapat pagtuunan ng pansin. Pero dito kay Pastor Apollo Kibuloy, doon na tayo sa conversion, ika nga. Kaya medyo, sa tingin natin, hindi ganun kahirap compare doon sa mga bagong sibol na ng mga politiko ngayon, yung mga hindi masyadong kilala. Panigurado dito, tayo naniniwala, malamang sa malamang may papanalo nitong si Pastor Apollo Kibuloy, ang kanyang kandidatura ng pagkasenador. Sabi ko, how can he exact revenge? When you run for re-election, you are going to serve, not to exact vengeance or revenge. Malayo ng tanong. Ayun ang aking sagot. Opo. Sagot na. Kaya kung minsan ayaw ko ini-interview Nag-ano pa nga daw Nag-ano tawag doon? Drawing lots. Who will ask? Sexal. Kasi baka masempang na yan. Meron pang tanong Ewan, nakalimutan ko na, sabi ko, I'm even surprised you're asking me that question. Gusto ko may drawing lots na magtatanong sa'yo, Attorney Sal. Pero yun po, give Pastor Apollo Kibuloy a chance as a senator para makita niyo ano ba dapat talagang gawin ng isang senator. At alam mo, Attorney Sal, surprise po lahat ng mga KOJC members. Not on the decision of Pastor to run, but doon sa feedback na nakukuha namin on the ground and even on social media. Yes, you cannot please everybody. Of course, meron pa din mga detractors si Pastor kahit sa social media. But the number of messages na nare-receive namin, personal messages on social media, and even paglabas namin sa Manila Hotel, Attorney Sal, hindi namin
and expect na ganun ka-positive yung reactions ng public, Attorney Sal. Even doon sa mga, of course, we are all over the world, Attorney Sal, ano? And on the ground, may mga workers kami and members na nagsasabing, marami sa, even yung mga hindi members ng Kingdom of Jesus Christ, they were all supportive dun sa decision ni Pastor. Sabi mo, hindi niya in-expect na gano'n ang reception? Na ganun ka, positive lahat, Attorney Bakit? Sal. Ano ba in-expect niyo? I think they were, yun nga, Attorney Sal, the question asked to you if this decision of Pastor was to, balikan ba yung gobyerno, Attorney Sal? But hindi eh. Hindi ganun yung naramdaman namin doon sa mga tao, Attorney Sal. And they want Pastor to win, Attorney Sal, para maging example daw si Pastor. Ano ba dapat ang ugali, character, at trabaho na gagawin ng isang public servant? Unang-una yung question na yun, walang logic yun. Okay yung exact vengeance or government, kung senador ka, Maria Jose. Anyway, yun ang mga pabor kay Pastor. Mga panya na kayo, mag-organize kayo ng mga grupo-grupo nyo sa inyo. Ayun, ito na nga, Attorney Panelo, pinapaliwanag na nga ho natin yung ilinatag ho natin yung ibang mga religious leader para maintindihan ng ating mga kasama, mga kababayan dito sa PHFD. Kayo, mga kampanya na ho kayo. Pero siyempre, wag nyo rin kalimutan yung ating mga talagang mga kandidato dyan sa PDP at yung mga independent candidates. Ito si Pastor Apollo Kibuloy, independent din ho. Kaya ihanda nyo na ho yung mga ballpen, ika nga, pagka maglalabas na ng official na listahan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Para dun sa mga kababayan natin kagabi, unofficial ho yun. Kaya nga unofficial eh. Kumbaga nag-assume lang tayo dun sa mga PDP laban member at yung mga kandidato na alam natin na susuportahan ni Tatay Digong. Ganun lang ho yun mga kababayan. Nandun ho yung mga PDP senator, automatic na ho yun na susuportahan yun ni Tatay Diggs. Partido ni Tatay Diggs yun eh. Tapos yung mga itinaas niya na kamay, kung Marcoleta, congressman na Attorney Vic Rodriguez, itong si Attorney Jimmy Bondoc, ayan, no. Pero yung kay Chavit at yung kay ano pangalan nito? Ano pangalan isa nating kay Willie, hindi ko tayo sigurado doon. Ito, kaya nga unofficial, no? Unofficial. Doon pa lang sa thumbnail natin, hindi ko tayo nangingilik-bait. Kung ano lang nakikita nyo sa thumbnail natin, yun lang ang pag-uusapan natin. Unofficial. Okay, tuloy. Yung mga lugar. At yun. At meron pa nga akong dyan pero hindi ko na sasabihin publicly. Sasabihin ko na lang dito kay Hana, kay Marlon, kung ano ang sikreto para manalo yan. Naks naman. At kapansin-pansin din, Attorney Sal, sa maraming naghain po ng kanilang COC, nais pong maging senador at congressman sa Kamara. Ano ba yung nakikita mo dito, Attorney Sal? Possible ba na maraming mga madismaya sa Kongreso na paulit-ulit na lang daw po nakaupo yung mga nasa pwesto? Or bibigyan man nila ng chance yung mga bagong mukha, yung bago po naghahain po ngayon ng kanilang COC, even sa local officials, local government position, Attorney Sal? Palagi namang maraming tumatakbo Ang gusto ko malaman kung ilan lang tumakbo noon at ilan ngayon para makita natin yung kung comparison. Kung merong increase. Pero kahapon, bumalik ako sa Manila Hotel Iniwan ko si dating Presidente Duterte doon sa Mr. Poon. Pagbalik ko doon, wala ka na doon Nakita ko ano ba nakita ko doon? Si MJ. Pagpasok ko, nakasabay, nandun si Willie. Nag-file din. Batayan kami. Tapos dami na lang lumalapit sa akin. May interview. Pero merong isang lumapit sa akin. Dami nila Sabi niya, Attorney Sal, natatandaan niyo po ako? Sabi ko, hindi. Sir, sekretary niyo ako. Okay? Saan? Sa Unila po. Maraming naging sekretary doon. Ilan ba ako doon? 11 years ako doon. Madami yun. So, hindi ko siya talaga matandaan. Tapos nagbigay na siya ng mga pangalan kasama ko abogado. Kaya, most likely nga. Nagtrabaho nga She was one of the staff there. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? May sinusuporta ka ba dito? Sir,
I'm running for senator. Oh, really? Wow, kita nyo naman, dating secretary. Running for senator. O, yun. Hindi ko na natanong kasi may lumapit na reporter. Tatanong siya, what prompted you to run? And what did she say? Hindi, tatanungin ko sana kaya lang. Nahila na ako ng mga reporters. Yung mga ang dami ng tanong. Hindi ko na natanong. Kasi ang napansin ko, Attorney Sala, Ito kahit na kay Atty. Salvador Panelo, Duterte ho talaga yan. Matalas lang ho talaga yung dila niya minsan. Napaka matalim hong bumanat, pero Duterte supporter ho talaga yan. Solido ho talaga yan, kahit kita nyo naman ho sa ano. Kasi saka doon sa ups and downs ng mga Duterte, nandyan ho siya. Parang itong si Harry Roque at yung ibang mga individual na nasa side ng mga Duterte ngayong mga panahon na to. Yang si Greco, ano din ho yan, talagang solidong Duterte. may may mga celebrities, may mga lawyers, may mga engineers, teachers, even past officials ng PNP and ng Army, Attorney Sal, may nag-file doon for senators and party list, Attorney Sal. Sana nga, maganda yung yung sinasabi ko kanina. Ang other side nun, maganda yata mga miyembro ng Kongreso bakit ang yayaman ng mga yan? Siguro nakita nila yung mga suot-suot nilang mga koloretes, yung mga nila, accessory, yung mga alahas nila, yung mga sasakyan. Kaya itong mga na to, mga individual na to ay naintriga sumali dyan sa Kongreso. Ang other side. At sa usapin naman, Attorney Sal, na paghahain ng COC, dito naman tayo sa Congress, Attorney Sal, dito kasi sa Manila, sa NC, for the, doon po sa tumatakbong senator, congressman dito sa National Capital Region, sa last day po naghahain ng COC, marami pa rin humabol sa kanila at nais makakuha ng congressional seat sa Metro Manila. Kung sino-sino ito, alamin sa report ni Cherry Light. Ito lang ho ang iiwan ko sa inyo dito sa video na to. Kung binigyan nyo ho ng pagkakataon yung ibang mga religious group, religious leader, nakita nyo naman ho ang ginawa nitong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa KOJC. Hindi lang ho siya dito sa Pilipinas. International. At yung pamumuno niya dyan sa dyan sa kongregasyon na yan, napakahusay ho talaga. Maging tayo nabilib ho kung paano napalaki, gaano kahit hindi pa ho tayo nagpunta dyan, masasabi na natin na talagang napakahusay pagdating sa pamumuno niyang si Pastor Apollo Kibuloy. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Maraming salamat ho sa pagsama doon sa 8 days. Talagang bakbakan ho yung nakalipas na araw. Siguro dito sa mga susunod na araw, medyo magkakalma ho muna tayo ng konti. Pero kasi meron nagko-comment, meron nagchat na yung mga update natin nasaan na daw, napakaraming nangyayari, bakit wala daw tayong update. Kaya gumagawa ho tayo ng update. Ayun na nga, maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat ho kayong lahat. Alinad ng Pilipinas. Huwag niyo kong iboboto ito. Itong mga to, huwag niyo kong iboboto. Mga perwisyo sa bayan ho yung mga yan. Yung mga yan, hindi ako magsasawang magsasabi sa inyo na huwag iboto yang si Abante, yang asawa nitong si Kimbo, at itong si Dan Fernandez para sa mga taga Laguna. Mantakin mo 'yon, Dan Fernandez. National lang yung gusto natin pag-usapan dito, pero dahil sobrang nag-e-eps at nagkukups ka, Brads, nadadamay ka sa ating mga content. Mga taga Laguna, mga taga Santa Rosa, huwag yung iboboto yan. Baka ang gawin yan, imbis na tulungan yung mga gumawa ng hearing, magpa-hearing diyan sa patawag si Cassandra at itong si Alice Go. Salamat po mga kababayan. Mahal natin Pilipinas.